tayong lahat. Tayo po ay magtatapos na sa ating panalangin. Dire-diretso na po tayo sa ating mga programa. Let us pray. Panginoon, aming Diyos na dakila, maraming salamat po na kami ay dinala po ninyo sa inyong bahay sanktuaryo. Marami kaming mga kapatiran na sugatan, dumaan sa maraming digmaan, pagsubok. Subalit narito kami ngayon sama-sama upang magpalakasan at ipakita ang pagmamahal sa bawat isa. Dahil ito po ang inyong turo sa amin na magtiwala sa aming Diyos na siyang manunubos po namin. I-bless po ninyo ang church sa kanila pong mga naging panalangin. Kami patuloy na tugunin, maghintay sa gagawin niyo pong pagtugon sa aming mga inilapit po sa inyo. Maraming salamat sapagkat tumatawag kami sa Diyos na buhay. Hindi sa Diyos na ginawa ng tao, inanyuan, inukit, kundi sa Espiritu at katotohanan, kayo'y aming sinasamba na nagbigay ng kaligtasan sa amin. Dalangin ko, dakilang Diyos, na ang panalangin ito ay magbigay po ng pag-asa sa bawat isa. Tulungan niyo po kami, samahan kami sa aming pananambahan. Gawin niyo pong karapat-dapat ang bawat isa. Hindi lamang sa mga tatayo, kundi sa bawat isa na nakaupo na magpapahayag ng kanyang mataas na parangal ng pagsamba. Maraming salamat po. Ito po'y aming hiling at panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At amen. Manatili po tayong nakatayo. Scripture reading, Psalm 35, verse 1 to 9. Plead my cause, O Lord, with them that strive with me. Fight against them that fight against me. Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help. Draw out also thy spear, and stop the way against them that persecute me. Say unto my soul, I am thy salvation. Let them be confounded and put to shame that seek after my soul. Let them be turned back and brought to confusion that devise my hurt. Let them be as sheep before the wind, and let the angels of the Lord catch them. Let their way be dark and slippery, and let the angels of the Lord persecute them. For without cause have they hid for me their net and a pit which without cause they have digged for my soul. Let destruction come upon him at where, and let his net that he catch himself unto that very destruction. Let him fall, and my soul shall be joyful, and the Lord it shall rejoice in his salvation. Naway pagpalain po tayo sa pagkabasa sa salita ng Panginoon.
tayo manatiling nakatayo, tayo po yung manalangin. Panginoon, dakila at makaparin sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na dinala niyo po ang Panginoon sa inyong simbahan para po makasamba at makapanalangin sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa programang magaganap. Kayo po humawak, Panginoon. Kayo po magpala, Panginoon, sa lahat po ng tatayo sa inyong pulpito, Panginoon. Kayo po magpala, Panginoon. Tawakan niyo rin po, Panginoon, ang magsasalita, Panginoon. Ang gagamitin niyo po mamaya sa inyo pong pagbabahagi ng inyong salita, Panginoon. Ingatan niyo po sa buong maghapon, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay umawit ng may kagalakan. Awitin po natin ang Go Tell It on the Mountain. Ready, sing. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. While shepherds kept their watching, or silent flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Verse number 2. The shepherds fear and tremble when the Amen. Rang out the angel chorus that hailed our Savior's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Verse number 3. Down in a lonely manger, the humble Christ was born, and God sent us salvation, that blessed Christmas morn. Last chorus. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Amen po. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Wala po. Special number.
sa pagluhan ng pusong nasugatan sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin sa pagluhan ng pusong nasugatan sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon. Salamat. Amen. Tayo po ay dadako na sa ating pagkakaloob. Apitin po natin Household of Faith. Habang maawit po tayo, pwede na po tayong lumapit upang makapagbigay ng ating mga tithes and offerings. Pwede po natin Household of Faith. Here we are at the start, committing to each other by His Spirit from our hearts. We will be a family in a house that be a home, and we will build it strong. We'll build a household of faith that together we can make. And when the strong winds blow, it won't fall down. As one in Him will grow, and the whole world will know that we are a household of faith. Now to be a family, we've got to love each other at any cost, unselfishly. And our home must be a place that fully loves with grace, a reflection of His face. We'll build a household of faith that together we can make. And when the strong winds blow, it won't fall down. As one in Him will grow, and the whole world will know that we Tayo na po tayo. are a household of faith. Last chorus. We'll build a household of faith that together we can make. And when the strong winds blow, it won't fall down. As one in Him will grow, and the whole world will know that we are a household of faith. That we are a household of faith. Tayo po ay samantalang manalangin. Dakilang Diyos na mapagpala sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa salapi na nalikom, Panginoon. Salamat po sa inyong mga anak na nagbalik ng kaloob, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo po ang siyang unang nagbigay, Panginoon. Kaya po kami may naibigay, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na lagi niyo pong itama ang aming puso pagdating po sa paglilingkod, maging sa pagbibigay po namin, Panginoon, maging mabangong sangbiyo po, Panginoon, ang aming gagawin. Paglilingkod sa inyo, Panginoon. Marami pa pong salamat sa mga biyayang pagpapala na ginagawa niyo po sa aming buhay, Panginoon. Dalangin ko po
Kayo po ang siyang mangusap palagi. At maibigay po namin, Panginoon, ang aming mga pledges na aming pinangako sa inyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Kayo po ang siyang maitaas, kami ang may baba. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
habang nag-ayos po siya. Happy anniversary po kay Preacher Wilson and Ma'am Carmelita. Yan. Ano po, commercial muna. Just ordinary people, just ordinary people. He chooses people just like me and you are willing to do as He commands. God chooses people that will give Him all. Becomes much as you place it in the Master's hand. Pangkaraniwang tao, tunay ngang pangkaraniwang tao, pinipili niya ang katulad mo na laang sumunod kay Jesus. Kapag ang tao'y tapat sa Diyos, kahit hamak lamang makalulugod, ang kaunti ay darangin, bigay mo sa kamay na just like a little lamb, He poses all He had. Now the multitude was fed, and the vision loads of bread. But it really not seem much when He yielded to the touch of the Master's loving hand. Then you will understand how your life will never be the same. Just ordinary people. God uses ordinary people. He chooses people just like me and you are willing to do as He commands. God uses people that will give Him all. No matter how small your always to you, because little becomes much as you place it in the Master's hand. Oh, your little becomes much as you place it in the Master's hand. Purihin ang Panginoon. Ordinary people. God uses ordinary people just like me and you. Hindi gumagamit ang Diyos talaga ng mga magagaling. Pinaghusay na lang tayo ng Panginoon sa kanyang biyaya. Kaya kung meron mang nakikita niyong mahusay, magaling, sa tingin nyo lang naman magaling, mahusay. Hindi, pero hindi talaga. Sa harapan ng Diyos, ordinary people. Just to, para lang ma-accomplish ng Panginoon yung mga great things sa buhay po natin. At kung meron man ganon, laging ang Diyos ang dapat nakikita, hindi ang sino man. Hindi ako, hindi ang tao,
kundi ang Panginoon ang nakikita po sa buhay po natin. Kaya kapag ka ang nasisimula ng makita tao, mga kapatid, time will come, siya naman ang babaksak. Baka kasi naghahambog kasi mga tao, mga kapatid, di ba? Kaya mas masarap talagang makita mong walang-wala ka. At sa biyaya ng Diyos, ikaw ngayon ay nagagamit. Alright? So this time, magandang umaga po, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon. At natutuwa ako sa magandang panahon na binigay sa atin ng Diyos. At tayo po ngayon ay malakas. Kamusta po ang inyong mga kalusugan? Pastor, okay ako. Umuubo yung iba. Habang sinasabi kong kamusta kayo. Okay? Kamusta ang tingin ninyo sa akin, mga kapatid? Hindi ba ako mukhang kaaway? Ha? Hindi ba ako mukhang naglitsyon na sa harapan ninyo? Hindi naman. Ha? Try nyo nga gumana. Ngubiti naman kayo, mga kapatid. Nakatingin kayo sa akin, parang hindi ko man lang makita. Alam nyo bang napakasarap ngumiti? Ha? Yung bang pag nga ngumiti ka, yung bigat mo gumagaan. Alright, this time, sige, tumayo na po tayong lahat. At again, maraming salamat po sa mga nagministeryo po sa atin, sa ating sa pulpito ng Panginoon. And this time naman po, tayo naman po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Pinakamahalagang bahagi po sa ating programa, the preaching of God's Word. Nakita ko po si Nanay Milagros. Magandang hapon po. Kailan po kayo dumating galing Estados Unidos? May chocolate ba kami dyan, Nanay? May Toblerone ba kami? Diyan lang galing si Nanay. Ano? Nanay ay ilang taon na si Nanay? Siya ang pinaka may edad dito. 71. Sino ang susunod na may edad dito sa 71? Aray ko po. Ako na daw. Sino sumunod sa akin? Si Ma'am Sheila. Ma'am Sheila, ikaw naman susunod sa akin. Hindi, si Ma'am Joyce pala muna. Halata naman, Mami. Oo. Ba't nagkaganyan, Mami? Ano ba naman yan? Sino ba nagkulay niya? Kagabi lang natin kinulayan niya. Bakit nagkaiba? Dapat magkatabi kayo ni Nanay Milagros eh. Ulitin natin yan, Ma'am. Kasi ang bumili ng pangkulay, anak na bunso. Hindi siya mismo ang bumili. Kaya pagkaiba talaga mga kapatid ang bumili at hindi siya yon. At iba, mga kapatid, yung wings magkakaroon ng tail eh. With wings, ang nabili may buntot. Kaya mag-iingat kayo sa mga inuutusan nyo. Chan, ba't ganyan ang binili mo? Dali, utak ko, saka na yan. Ngayon ko lang nakita eh, kaya ako napansin po eh. Kasi gabi kami nagkita na nito, kaya hindi ko napansin. Ngayon ko na nakita nung nasinagan ng araw eh. Oo nga, Mars, kaibigan mo to eh, turuan mo nga. Bagay. Pagagalitan ko na, may umayuda pang. Okay naman, Pastor. Angelica, ano bang kulay ang buhok mo? Gerald, anong kulay ang buhok niya? Ano tingin mo? Mas maganda ba sa paningin mo? Mas gumanda? Inisnap. Ay, naku po. Sige po, pinapatawa ko lang po sarili ko. Pinapasaya ko lang pala. Proverbs chapter 3, verse 5. Isang talata lamang po ito. Proverbs chapter 3, verse 5. Hanggang 7 na po. Proverbs chapter 3, verse 5, Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones. Sabi po ng verse 5, trust in the Lord. The benefits of trusting the Lord. Ang benepisyo ng pagtitiwala sa Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa salitang ito na aming nabasa. Ito po'y pagtitiwala sa Diyos, hindi pagtitiwala sa tao. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng panibagong prinsipyo, bagong pananaw, after na marinig po namin ang inyong mga salita. Bless niyo po ang bawat isa. Bless niyo po ang inyong lingkod.
I-bless nyo po ang mga kamanggagawa namin, ang mga kapasturan. Blessing po ang hinihingi ng aming panalangin, dakilan Diyos, sa oras na ito. I-rebuke nyo kami, itama nyo kami sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Ito po yung aking hiling at panalangin, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Saan nyo ba makikita yung blessed is the man that trusted in God, that maketh not the flesh of arm? Yung bang hindi ginagawang lakas ang bisig ng tao. Curse is the man, pero kapag ka ginagawa niyang lakas, bisig ang kalakasan ng tao. Pakihanap na lang po, bigla na lang nag-pop up sa aking kaisipan. Now, the word trust sa Hebrew word ay batak, baktak, o bautak, na ang ibig sabihin po ay bold confidence. Yung talagang buong buo, 100%, yung iyong pinaglalagakan ng iyong sarili sa taong yun. And this time, mga kapatid, hindi sa tao, kundi sa Panginoon. To have a bold confidence in the Lord in times of difficulties, in times of danger, in times of discouragement. Mahalaga po, may trust ka. Ang hirap po na makasama ang taong walang tiwala, walang kalakasan. Nahirap po yan, yung trust. Kaya may mga bagay po tayong titingnan sa salitang ito na binanggit po ng Panginoon mula kay Haring Solomon, na binanggit niya po ito. Siya na po yung pinakamatalinong tao. Siya na po yung may pinakamaraming kayamanan, pinakamaraming kawal. Lahat ng bagay ay nasa paligid niya, pero hindi lahat yon ay nagbigay ng pagtitiwala sa kanya, kundi siya po ay nagtiwala sa Panginoon. So number 1 is the security in the hands of God. Security in the hands of God. That's number 1. Ang sabi po dito sa 2 Samuel chapter 22 verse 1, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer. The God of my rock, in Him will I trust. So pinapakita dito ni David, nang siya po ay humarap sa maraming kaaway, hinahabol din siya ng isa pang hari na si Saul. Maraming nagtatangka sa kanyang buhay, mga kapatid. Even yung mga taong pinangunahan niya ay gusto na rin siyang patayin sapagkat, mga kapatid, yung pamilya ay nawala. Naging kawal eh. At ang nangyari po dito, nung wala sila, ang pinagbuntungan na ng mga sumusunod sa kanya, siya na mismo. Pero ang sabi niya, I will trust in the Lord. He is my shield and the horn of my salvation, my high tower, my refuge, my Savior. Sabi po niya, 2 Samuel 22 verse 3. My Savior, thou savest me from violence. I will call on the Lord who is worthy to be praised. So shall I be saved from mine enemies. Ang sabi rin po ng Psalm 18 verse 30. As for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust in Him. Siya'y kalasag sa lahat ng mga nanganganlong sa Kanya. For who is God, save the Lord? Who is the rock, save our God? It is God that girded with strength and maketh my way perfect. He maketh my feet like a hind's feet. Mga kapatid, yung hind's feet dito, ito yung mga usa. Ito yung mga klase ng mga usa na kahit ano ba yung yung 45 degrees, okay? Yung pinakamatarik, mga kapatid. Iyan yung mga pinupuntahan ng mga sheep, ng mga hinds na kapag sila hinahabol, iyon ang pinaka-safest nilang gawin. At yung kanilang paa, mga kapit na kapit doon sa mga pagitan ng bundok. Yung pagitan ng mga bato. Hindi sila nadudulas doon, mga kapatid. Kaya kung may nagtatangkang humabol sa kanila, laglag, pero sila hindi nalalaglag. Ang sabi ni David, make my feet like a hind's feet. Yung paa ng isang hayop kung saan pag nailagay doon sa bingit ng kamatayan, hindi siya malalaglag. And I trust in the Lord, ang sabi niya.
Ako'y nagtitiwala sa Panginoon. He maketh my feet like a hind's feet and setteth me upon a high places, mga kapatid. Kapag ka ganun klase ang paa mo, mga kapatid, magtitiwala ka lalo sa Panginoon. Marami tayong mga paa, pagdating ng mga panganib, nadudulas tayo. Natatalisod tayo, nadadapa tayo. Bakit? Sapagkat wala po tayong katulad ng paan ito. Kailangan po natin ito. Kinakailangan natin magtiwala sa Panginoon. Psalm 91 verse 1, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Mga kapatid, pag ikay nagtitiwala sa Panginoon, para siyang agila na itinatago ka ng Diyos sa kanyang mga pakpak. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler, from the noisome of pestilence. He shall cover thee with the feathers. Under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Mga kapatid, talagang ginagamitan ni Solomon ng mga matataas na salita para sabihin niya, andun talaga ang pagtitiwala ko sa Panginoon. Mga kapatid, ganyan ba tayo magtiwala sa Panginoon? Katulad ni Haring David, katulad ni Haring Solomon, nor for pestilence. Ang sabi niya, verse 5, Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day. Tindi, ano? Kahit gabi na, may mga lumilipad pang mga palaso para tirahin ka. Natutulog ka na, marami pang nagchichismisan para sa'yo. Paggising mo, makikita mo yung mga kapitbahay nakatabi. Mo si Mari, paggising mo, ang ganda-ganda ng araw, makikita mo mga kapitbahay mo nagchichismisan. Totoo naman, sinabi ng Bible. Ayan, The arrow that flieth by day and by night. Ang sabi yan, by day. The terror by night, nor for the arrow that flieth by day. Psalm 91 verse 6. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh unto thee. Mga kapatid, napakagandang mga salita. Marami at libo-libo ang nagsasabi, mga sandatang, mga pananalita na binibitawan, left and right ang sabi yan, but it shall not come nigh unto thee. Mga kapatid, napakasarap magtiwala sa Panginoon. Diba? Meron ka bang ganyan? Na alam mong kahit anong gawin nila, hindi yan makakalapit sa'yo. Diba? Ang sarap mga kapatid magtiwala sa Panginoon. Kahit sinasabi ni David na Psalm 23, The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. Meron pa siyang binanggit doon sa last part na doon, in the shadow of death. Mga kapatid, nakakita na ba kayo ng anino ng kamatayan? Have you ever experienced and see what it means, the brink of death, the edge of death, mga kapatid? The brink of death, yung pang nagkasakit ka, nandun ka na, at parang nakikita mo na yung kalangitan. Kung ikay Kristyano, mga kapatid, may mga tinatawag na parang sinusundo na ako. Have you experienced that? Nakita mo na bang namatay ang magulang mo, ang tatay mo, ang anak mo, at nakikita mo kung paano kinakain siya ng kamatayan? But within, alam mo, Panginoon, tulungan mo siya, and you trust in the Lord na pwede lang ang makatulong ay ang Diyos. Nakikita ko ang pinsan ko, si Ate Helen, kinakain siya ng kamatayan. I don't know kung tapos nang i-drain yung kanyang tiyan because she is in pain right now. Ngayon, nasa hospital siya. I know what does it mean, ibig sabihin na nasa hospital. Mga kids, hindi nyo pa marahil naiintindihan yung sinasabi ko. Pero ang isa sa nagbigay ng maturity sa akin, kapag ako'y nag-iisa na lang at wala na ang mga mahal ko sa buhay, kanino ako magtitiwala? Namatay ang pastor ko. Nakita ko kung paanong kinain ng shadow of death ang aking pastor. Nakita ko rin ang nanay ko habang ginaganyan ko. Mga kapatid, hindi na lumalaban. Parang gumagalaw na lang siya kasi bawat piga namin, doon lang siya gumagalaw. Pero pag hininti mo, hindi na rin gagalaw. Mga kapatid, I've seen the shadow of death. Who will you trust? Kanino ka magtitiwala? The security in the hands of God.
Kaya kung wala kang Diyos, wala kang lubos na pagtitiwala sa Diyos, magtitiwala ka sa tao. Magtitiwala ka sa doktor, magtitiwala ka sa pera mo, magtitiwala ka lalo sa pride mo at sasabi mo, hindi ko kailangan ng Diyos. Security in the hand of God. That is the benefit. What is the other benefit? The other benefit is you will find strength in hearing God's word. Mga kapatid, sa panahon na nanlulumo ka, sasabihin sa'yo, buti nga sa'yo, lagot ka. Hindi ka nakatagpo ng kalakasan. Ikaw kasi, di ba? Sisisihin ka pa. Ayan, buti nga sa'yo. Mga kapatid, yan mga salita ng tao. But when you hear the word of God, it will rebuke you. Para marahil pwedeng magkaroon ng sugat. Right now, habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, pwede ka masugatan. Pero after this, may kagalingan ang Diyos. Mga kapatid, when we trust in the Lord, in His Word, He provides strength in our weakness. Meron po tayo spiritual deficiency or weaknesses. Lahat po tayo. Yung spiritual weaknesses po na yan, yan tayo nagdadoubt kung ang Diyos ba'y gagawa o hindi. Mag-i-intervene ba ang Diyos? At pagkatapos yan, mga kapatid, yung mental weakness natin, mahina ang utak natin, mga kapatid, sabihin na natin yan. Aminin po natin yan. Diyan tayo titirahin ng dyablo. Diyan tayo wawasakin ng dyablo sa pakikinig ng mga bagay na hindi magaganda. Wala na kasi ang kaluluwa mo sa Panginoon na. Ikaw sa Panginoon na. Anong gagawin niya? Sirain ang pag-iisip mo para masira ang testimony mo at walang makakilala na sa Panginoon. Alam nyo kapag tinira ito ng dyablo, itong pinakamatindi. Mind conditioning. Isisiksik sa iyo, mahina ka, wala kang kwenta. Lalagay sa isip mo, negatibo, lahat ng bagay na hindi maganda. Kaya ikaw, ang pananaw mo, pag may nangyari, negative na rin. Mga kapatid, yung emotional weakness natin, madadali pati ang ating physical. Bakit? Manglalambot ka na manghihina ka na mawawalan ka na ng gana Sasabihin ng doktor, kaya ka nagkaganyan, palagay ko, stress ka. Ako, kailan ko na lang man narinig yung mga term na stress na yan. Bakit ka pumangit? Na-stress ako. Bakit di ka napagkakatulog? Stress ako Ewan ko ba kung saan Kaya ka lang hindi dahil stress ka, hindi ka talaga natulog. Matulog ka. Kundi gumanda ang mukha mo. Umayos ang kalusugan mo. Bakit pumapayat ka? Stress ako Hindi ka lang kumakain. Kumain ka. Kaya nagkakaganyan Bakit nagkakasakit ka? Kulang ka sa exercise, hindi dahil stress ka lang. Yun ang realidad. Kaya marami tayong mga bata ngayon, hindi dahil stress, naluto ng cellphone. Imbis na yun dapat, natutulog ka na ng alas 9, alas 8, nakababad pa yung microwave. Yung radiation sa utak mo, naluluto Subukan nyo humawak ng cellphone ng 1 oras, mapapansin nyo, namamanhid na yung kamay nyo. Wala man lang stretching, magbanat ka, tumakbo ka dyan, pawisan ka, balik ka sa basic. Kumain ka ng gulay. Huwag kang natatali sa 4 na sulok ng bahay mo, lumabas ka, mag-jogging ka, maglakad ka. Makita mo naman yung street nyo sa bahay ninyo. Mag-aapak ka man lang ng ebak sa bahay sa kapitbahay ninyo, hindi nyo nagagawa Tama, naalala ko si nanay. Andito ba si nanay ngayon? Sabi niya, Pastor, pag nandito, nababagot ako sa bahay namin. Sabi niya, andito ba? Sabi niya sa akin kahapon. Sabi ko, nanay, buti nandito kayo ngayon. Ano ba, nakapantulog pa ba siya? Yun talaga damit niya. Sabi niya, Pastor, nababagot ako Hindi na rin ako pinayagan ng mga anak kong magtrabaho. Ayun. Paano yan, Sister Irene? Di may panibago kang alagain na naman. Andyan, yung nanay niya. Akala ko makakasama natin. Sabi ko, tama-tama. Sa Panginoon naman kayo. Bakit? Magpapanginoon ka na lang ba pag walang-wala na?
At sasabihin, Pastor, babalik na po ako sa Panginoon. May bang pingkaw ka na, mga kapatid? Hihintay mo pa ba yun? Kung kailan ka walang-wala na, kung kailang iba na ang katawan mo, iba na, na-deform na, saka ka palang babalik sa Panginoon. Kapag niluray-luray ka na ng kasalanan sa mundo at kung ano na ang ginawa ng mundo sa'yo, sasabihin mo palang, Panginoon, maglilingkod na ako. Tanggal na yung kamay mo. There is strength in hearing God's word. Masakit ito, mga kapatid. For the word of God is quick and powerful and sharper than two-edged sword. All scripture is given by inspiration of God is profitable for doctrine, for reproof, for correction, mga kapatid. Do we have also financial weaknesses? Running out, nasasaid tayo, nauubusan po tayo. Kinakain na tayo ng kahinaan. Pero mga kapatid, salamat, yung aking mga sinasabi ay hindi imbento. Lahat nakasulat po dito kung anong kailangan mo, kailangan ko. Mga kapatid, He giveth power to the faint. To them that have no might, He increaseth the strength. Isaiah chapter 40 verse 29. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Magiging katulad ka ng isang agila. Not only the security in the hand of God, the strength in hearing God's word, but also the serenity, the peace, the serenity in heart of God. Pag sinabi po nating serenity, ito yung bang kampante ka, nagkakagulo, you have the serenity, the peace. Bakit? Kasi alam mo yung pinagkakatiwalaan mo. Di ba? Biglang may dumating na mamumutol ng tubig, kuryente, walang baon, nagkatinginan kayo ng asawa mo. Bira, wala akong mapapala dito, trabaho na lang ako. Di ba? Alam mo sa asawa, pag tumingin ka, ako, pareho kami walang trabaho. Mga kapatid, iba yung kapag ka ikaw ay may problema, tumingin ka sa Panginoon, may kapayapaan. Di ba? Kasi alam mo yung kasama mo, tao din eh. Limitado din eh. Walang magagawa eh. Kaya nga po, isa sa binigay ng Panginoon, the benefit of trusting Him, mga kapatid, ito po yung magbibigay sa atin ng kapayapaan. Pag nagtitiwala ka sa Diyos. Huwag kayo magtitiwala sa akin, mga kapatid. Tao din ako. Tao din ako. Pero tinuturuan ko kayo na kung paano akong humaharap sa bawat tao, sa bawat problema, tumitingin ako sa Panginoon. Let your moderation be known unto all men. Philippians chapter 4 verse 5. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known unto God. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? The peace of God which passeth all understanding. Mga kapatid, iba yung kapayapaang binibigay ng mundo. Hindi ito yung walang gera. Hindi ito yung bansa sa bansa nagkasundo. Hindi po ito yon. Ang sinasabi lang dito, dahil ikay nakay Kristo, mga kapatid, talagang ibang-iba ito. Ang sarap, mga kapatid, kaya matulog na alam mong si Kristo ang nagpatulog sa'yo. Alam mo na si Kristo ang katabi mo. At isa po yan sa mga fruit of the Spirit na binigay sa atin ng Panginoon, na kapag ikay nagtiwala sa Kanya, but the fruit of the Spirit is love, joy, anong po sumunod? Peace. Kaya kung ikay nakakilala na sa Panginoon, ikay tumanggap na sa Panginoon, ikaw ay secured na sa Panginoon, mga kapatid, isa sa nilagay ng Diyos sa iyo, mapayapa ka na. Pumayapa ka. Kaya kapag meron ako nakakausap na tao na sinasabi kong yung ganto ganyan, talagang naglalabas siya ng sama ng loob. Sasabihin ko lang sa kanya, kapatid, pumayapa ka lang.
Katulad ngayon, marami bang tumatakbo sa utak nyo? Marami ba? Pastor, may ganito kami sa bahay. Pastor, ganito yung trabaho ko na nalagay ako sa langit. Pastor, hanggang dito na lang kami. Pastor, Kapatid, pumayapa ka. Nakikita mo anak mo, nakikita mo yung tahanan ninyo, nakikita natin ang church natin ganito. Mga kapatid, peace be with you. Anong sabi ng isang relihiyon? Kapag magsisimula na yung kanilang gawain, peace be with you, peace be with you, peace be with you, peace be with you, peace be with you. Di ba? Alam niyo yung sabi ko? Mami, di ba? Anong part ginagawa yon? Pag sinabi na ng bago tumanggap ng communion. Kasi bago ka tumanggap, nabasa rin naman nila na ayusin mo muna sarili mo. Okay, ganyan-ganyan. Gawin kaya natin yun bago tayo kumuha ng by the way, Preacher Lester, bago tong taong ito, nagkakaroon tayo ng Lord's Table. Gawin di kaya natin yun. Humarap ka sa, peace be with you. Peace be with you. Kalabi, peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Sabihin nyo nga, pangit mo. Oh. Peace be with you, mga kapatid. Mapayapa ka. There is a serenity in the heart of God when you trust in Him. I hope, mga kapatid, you will find peace in the Lord. Paglabas mo ng church, marami tayong mga sugatang mga kapatiran, marami kayong pinagdaanan, marami kayong mga digmaang pinagdaanan. Tama po ba? Sa loob ng tahanan, maraming magugulo, maraming makukulit, maraming pasaway, maraming mga pabebe sa loob ng tahanan. Para mawala yan, magtulungan kayo. Oh, nakikinig po ba, mga anak? Kung kinakailangan mo naman dumampot na ng walis tambo, gawin mo na ng hindi utos sa'yo. Mga kapatid, hindi mo kinakailangan graduate ng college para matutunan mo ang ibig sabihin ng kalinisan. Ha? Tama po ba? Turuan na ninyo yung mga anak natin sapagkat darating ang mga panahon, ang pinakamabigat sa isang bata, sa isang kabataan, ni makapag-ugas ng, naku, matuto na tayo, ha? Turuan natin sila. As early as their age, dapat turuan po natin. Para magkaroon tayo ng kapayapaan. Minsan, mga kapatid, ang pinag-aawayan lang, yung kwarto na hindi nalinis eh. Diba? Yung CR na hindi nalinis eh. Nag-aaway na dyan, mga kapatid. Yung mga pinaglagyan ng shampoo, hindi mo lang mailagay ng tama doon sa basura. Pag napunit na yan, hanap ka na ng basura, hindi yung maghahanap ka pa na kung saan pwedeng isiksik. Oh, pag kumain ka na, at nakita mo masarap ang luto ni nanay, ang magiging konsuelo mo lang, ikaw na maglinis. Kung marami kayong magkakapatid, ang palad din nyo, kasi pwede may magpunas, pwede may mag-urong, pwede may magligpit, pwede may... Alam nyo na, pag marami kayo, ngayon kung nag-iisa ka lang anak, Kuya Shem, tulungan mo si nanay. Di ba? Pag nakita mo si tatay, pagod na pagod, tatay, gusto mo ba ng coffee? Aba, mga kapatid, mga anak, kapag ka pinagtimpla nyo ng kape ang tatay ninyo, napakasarap ng ginhawa namin. O, tama po ba, Mami J? Diba? Pagdating ni tatay, andyan na yung pagkain, tatanggalin mo na lang yung medyas niya. O, napakasarap. Tapos papasok kayo, walang away-away na yon. Aabutan ka lang ng kusa ng nanay mo, ng tatay mo ng baon. Anak, magkano ba gusto mong baon? O, diba? Bakit? Ang sarap ng kapayapaan, mga kapatid eh. Huwag tayo magkaroon ng anumang dibisyon o mga bagay-bagay na pwede nating kiskisan at iinit tayo at magkakaroon tayo ng galit. Kung saan tayo pwede magkasundo po tayo. Walang judgment, magkatulungan po tayo. Diyan po pumapasok yung 4 na puntos ko. When we have the strength in hearing God's word, yes, there is peace. There is serenity, there is security. We will find support in the house of God. Kaya mga kapatid, hindi lahat talaga sabihin natin perfect sa house. Maaring, and I do believe, malaking bagay ang naitutulong ng church
sa ating personal, sa ating paglago, even inside the house, malaki ang naitutulong ng gawain ng Diyos. Prayer are bestowed, given to every members when you support the house of God. Every Wednesday, lahat ang membro, may mga prayer warriors tayo every Wednesday, praying for every members. Ilan lang kami. I hope you join us with us. And we are praying to God na lahat ng members ay i-bless ng Panginoon. Kung gaano tayo karami pag Sunday. Nako mga kapatid, a prayerful church is a powerful church. When there is prayer, mga kapatid, may kapangyarihan. There is support in the house of God. Ibig sabihin mga kapatid, merong partnership is a stronghold in times of persecution. Mga kapatid, pag may pakikibaka kayo, sabihin ko sa inyo, tahasan ito. Kasama niyo ako dyan. Mga kapatid, nandiyan pa buha kayo. Kapag ka may problema, Pastor, kailangan namin ng prayer, sabihin ko sa iyo, 100%, ipagpe-pray kita. Hindi lang ako ang nagpe-pray, kasama ko, pamilya ko nagpe-pray sa iyo. Kasama ang buong church na nagpe-pray para sa iyo. Ayan po yung nangyari kay Peter sa Acts chapter 12. Without ceasing, the church of God nagpe-pray sa kanya. Bigla siyang pinakawalan ng Panginoon. Doon sa kulungan. Bakit? They cease not to preach the word of God. Ang ginawa ng mga tao, kinulong siya, dinala doon sa loob. Pero natanggal yung kanyang mga tanikala. Ano nangyari, mga kapatid? Because the church are praying for him. Kaya nga po ang sabi ni Pablo, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving. Kaya hindi po tayo tumitigil sa panalangin. Kaya salamat sa Diyos, hindi na tayo nananalangin katulad ng mga paulit-ulit. Nananalangin na tayo at diretso na tayo sa ating Diyos. By heart and by spirit, mga kapatid, alam natin ang Diyos na nakikinig po sa ating mga panalangin. Kaya when we support the benefit of trusting God, there is a support in the house of God, mga kapatid. Ang sarap na nagtitiwala ka sa Panginoon. May church para sa'yo. Kaya kita nyo, pag may namatayan, anong ginagawa po natin? Sinasama natin ang church. Nakikiramay tayo. I hope by 2026 gagawin po natin ang mga prayer time natin, ang prayer evening natin ay gagawin po natin sa mga bahay-bahay. And last, mga kapatid, security in the hand of God, there is serenity in the heart of God, there is strength in hearing God's word, there is a support in the house of God, and last, the Savior Jesus is our ultimate hope. Hindi po sa akin, kundi sa ating Panginoong Hesus. Kung wala ka nang nakikitang pag-asa, tumingin ka kay Kristo. Siya ang magtatapos ng lahat ng bagay ng ating pananampalataya sa Panginoon. Siya rin ang ating huling makikita kapag tayo po ay nalagutan ng hininga. Kaya nga po, sinasabi ko ito, baka matapos ang taon, nagtiwala tayo sa trabaho natin, nagtiwala tayo sa galing natin, baka nagtiwala tayo sa kakayahan natin, mga kapatid. Baka this time, bago matapos ang taon, magtiwala ka naman sa Panginoon. Hindi ka ibig sabihin magtiwala, taawayin mo na yung kasama mo. Hindi po. Pareho kayo magtiwala sa Panginoon. Gawin ninyo ang para sa Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, kanino ka magtitiwala? Ang Senado at Congress po natin nagkakagulo. Bigla na namang na-shift yung kaso. Kumukuha sila ng mga kung ano-anong issue para matakpan yung korupsyon sa DPWH. Pansin niyo po, kung kayo po ay nakikiantabay. Yung baha, nagaganap na kung saan-saan. Sa bundok, marami ng mga landslide. Dahil yung mga bundok natin, nagiging subdivision na, nagiging kalsada na.
Ang sabi ng mga nasa kondo, buti na lang wala kami sa baba. Nasa mataas kami. Pero ang tanong, kung hindi sila binabaha at lumindol, ligtas pa rin ba sila? Pumasa ba ang kanilang building, ang kanilang kondo doon sa tinatawag na seismic code? Na kung sakaling gumewang yung kanilang building ay secured na ba sila? Isipin mo mga kapatid, hindi yung distance mo sa kasakunaan, hindi yung distance mo o yung layo mo sa disgrasya o sa aksidente, kundi kung gaano ka kalapit sa Panginoon. Hindi yung gaano ka kalayo sa kahirapan, hindi yung malayo ka sa kahirapan ng mundo, kundi kung gaano ka ba kalapit sa Panginoon. Ito yung pinag-uusapan nating magtiwala ka na sa Diyos. Magtiwala ka na sa Diyos. And this my message, mga kapatid, sana nakaabot sa pandinig mo ng payak. And this time, mga kapatid, hindi na ikaw, kundi sa Panginoon na. Manalangin na po tayo magpasalamat sa Diyos. Panginoon, marami pong salamat. The benefit of trusting you. The benefit of trusting our God. Kung may kulang pa, Panginoon, i-review nyo pa po sa amin upang hindi po kami magkamali. Pero kung ano man ang inyong naihayag sa oras nito, Panginoon, maging sapat na para makita namin ang sarili namin kung nasaan na kami. Mga kapatid, sa panahon natin, talagang magulo na. Hindi na maayos. Napakagulo ng paligid natin, mga kapatid. Kanino ka magtitiwala? Purihin ng Diyos kung ikaw ay nandito ngayon na ibaling ang iyong kaisipan, ang iyong damdamin muna sa Panginoon. At sinasabi ng Biblia, ang salita ng Diyos, na magtiwala ka sa akin. Lahat ng ito'y matatapos din. Tumayo po tayong lahat. At tayo po'y sumandali pang manalangin sa Diyos. Ating ikumit ang ating pong mga sarili sa Panginoon. It's about time to trust God. Magtiwala ka na sa Panginoon para hindi mabago ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kung mahina ka, kung ikaw ay puno ng bagabag, maraming suliranin, nawawalan ka ng pag-asa, magtiwala ka sa Panginoon. Papangyarihin niya lahat ang kanyang kapangyarihan sa iyo. At pag nangyari yan, mga kapatid, wala kang ibang pupurihin kundi ang Diyos na pinalagpas ka sa lahat ng ito. You can come, sabi mo, Panginoon, I trust you, pero hindi ganun eh. Kulang pa. Pag may problema, takbo ako dito, punta ako dito, saklolo dito. Nakakalimutan ko munang pumikit, yumuko, manalangin, at sabihin ko, Panginoon, tulungan niyo po ako. Alam niyo mga kapatid, pag ikay talagang lumapit sa Panginoon, maglalagay din ng Diyos ng mga tao eh. Natutulong sa'yo, sasagip sa'yo, aalalay sa'yo. Hindi ikaw ang gagawa, ang Diyos mismo ang magdadala. Ang Diyos nga, gumagamit pa ng uwak para lang tulungan ang kanyang propete. Isang ganid na ibon, isang sakim na ibon, pero nauutusan ng Diyos para siya'y tulungan. Mga kapatid, magtiwala ka sa Panginoon. Huwag kang magtiwala sa tao. Huwag kang magtiwala sa makapangyarihang tao. Magtiwala tayo sa Panginoon. May magagawa ang Diyos at patuloy siyang gagawa sa iyo. Kapag
Pag ginawa mo yan, kapatid, marami rin magtitiwala. Dahil ang Diyos sumagot sa iyo, magtitiwala rin sila sa Panginoon. Naalala ko ang aking pinsan na Helen. We are praying for her. Miracle na lang talaga ang kailangan natin. Hindi lang naman sa kanya, sa lahat po na may karamdaman sa akin, magtiwala ka sa Panginoon. Huwag mo na lang pansinin, huwag ka na lang mag-react. Bigay mo ng buong buo ang pagtitiwala mo sa Panginoon. Diyos naman ang gagawa Diyos naman ang hahatol. Pag tayo ang gumawa, kulang pa yun. Pero kapag ang Diyos gumawa, sapat at sapat. Panginoon, tulungan niyo po kami na magtiwala po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong mga salitang aming napakinggan. Lumapit kami, Panginoon, patunay lamang na kami nagtitiwala po sa inyo. Ang aming pagpapakumbaba, Panginoon, ay kapahayagan na sa inyo lamang kami dumidepende. Hindi kanino man, hindi sino man, kundi sa inyo lamang, Panginoon. Kaya kung may mga darating pang mga bagay sa buhay namin, matuto kaming magtiwala sa aming Panginoong Hesus. Nay, in all these things, we are more than conquerors, sabi niyo po. Higit pa tayo sa pagtatagumpayin ng Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Narito kami. We are committing ourselves, Panginoon, na lalo pa kaming maglagak ng aming kalooban sa inyo. I-bless niyo po ang inyong mga anak na nagsilapit. Pagpalain niyo po kami. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Everybody say, Amen. Amen. Alright. Puna po tayo. And after this, ay may practice tayo ng choir. Ating mga instrumentalist po. Pagbutihin nyo po, pag-igihin nyo pa po ang inyong pag-iensayo. Makinig kayong mabuti. Pagsikap po kayo sa inyong pong ginagawang pag-iensayo. Dahil kung yan po ay gagawin natin sa labas, babayad tayo. Dito, libre lang po natin ginagawa. Dahil pagmamahal natin sa ating mga kapatiran. Alright, and this time tayo po ay tutungo na, mga kapatid, sa ating pong awarding. Okay? And this time ay tatawagin na po natin ang ating mga estudyante na talagang hinamon ako. Hinamon ko rin kayo, so hinamon nyo rin ako na magpalakasan tayo sa Panginoon. At ito na po yung inyong magiging reward. We have, thank you, Mami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, 6 lang ito. Kulang to Naku, so wala pa rin. Bakit ganun? O sige, ganun pa man. Kung may hahabol, walang problema. At ako naman hindi natatali ng batas. Okay? Pero kung halimbawa pa talagang wala pa hindi pa binibigay ng hindi nyo naman kasalanan. Talagang may kasalanan doon yung school nyo na. Meron ba? Okay, ano nangyari? Huwag ka na iiyak. Ay, natin, nakalabas ang ngipin niya. Muntikan ko na siyang pagalitan kanina kasi ang dami nang lumalabas doon kanina. Kaya yung nakita ko huli, gusto ko na siyang pagalitan. Tingnan ko kung iiyak. Papasok yan. Labas doon. Okay, sige. Award na po natin ito. Tawagin po natin ang merong ilang night ito. Basta amount na lang nakalagay. Ha? So, apat yung kanyang 90. Okay, tawagin po natin ang apat na 90. Dapat nilagay mo para hindi na ako mag-commit. Saan ba dito? Messenger. Tayong dalawa. Dami natin kasing messenger Tayong dalawa. Dalawa rin yung account mo, Mami. Ayan, naubos na po. Ayan, okay. Ayun, okay. Apat ang kanila pong 90. Tawagin na po natin. Kuya Clarence. Apat ang 90 niya. At kasama si Ate Venus. Come over here. Okay? Oh. Yan. This your award.
Sister Venus, sabi niya, Pastor, hindi ko kayang bigay yung isa kong 90. Nahiya ako. O, ngayon, 4. Ayan. 4. Okay. Next. Kanina, 4. 6 ang kanyang 90 sa card. Magkano na lang? Ha? Tawagin natin, Brother Elisha. Ilan ang 90 mo last? Oo nga pala. Hindi mo ito pinapagalitan. Kanayan, pagka napagalitan kita, diretso tayo sa mga inasal. Diba? Masarap kaya yung hinahagupit mo ganyan, tsaka mo dadalhin sa mga inasal. O sige, kain ka dyan. Kahit sa obloken ka. Gusto mo pa ba ng halo-halo? Ano ba yun? Ay, oo nga pala. Elisha. Oh, 1 pen. Oh, sorry. Okay, next. 7 ang kanyang 90. Ate Jocelyn. Oh, wow. Ayan. Ayan, okay. Very good, ha? Bakit sa college hindi natin magawa? Iba yung grades? Ano bang mga dapat grades doon? Ay, iba yung schedule. Alright. O, sige po. And last. Hindi, 2 pa to. 7. And then, ang kanya pong 90 sa card. Siyam. Ilan ba subject lahat? 12? Ha? Hindi kasama recess, ha? Baka kasama recess yan. Saka break time, 90. Siyam ang kanyang 90. Tawagin natin, Sister Eliza. Yeah. And last, perfect ba yung 90 niya? Ano? 10 yung subject niya, ibig sabihin. 10. Tawagin natin ang nakakuha ng maraming 90, Sister Irene! Yan. Okay. O, picture muna kayo. Yan. Saan kayo? Sa baba na. Dito na sa baba kayo para makita si Sister Alec. Ay, siya ano, ba't wala? Walang card? O sige, may hahabol pa. May ihabol pa natin, ha? O sige, picture. Okay, salamat po. O, ano yung atin na pag-usapan kapag kayo ay may blessing? Okay, mag-tights na kayo at i-bless kayo ng Panginoon palalo. Maraming hindi nakapagpasa kasi sabi ko last week ng November. Okay, habol pa. Kuya Shem, ha? Mami, bakit wala pang card? Oo nga, ano. O, anyway, mag-aral pa ng mabuti. Sa mga anak mo, Ate Je, wala? Ate Je, wala? At college na pala kayo. Oh. Wala pa rin card. Ano kaya nangyari sa mga ganun? Hindi pare-pareho, no? Alright, o sige. Mami, tawagin na po natin. At bago tayo magtapos at tumungo sa ating mga iba pang ministry, tawagin na po natin ang nagdiriwang po ng kanilang wedding anniversary. Mula panunguna, sila'y nagsama sa hirap at hirap, sa sakuna at sakit. Ayan. Tawagin na natin ang Preacher Wilson and Sister Carmelita. Ayan. Kasabay nito ang Preacher Wilson, Preacher Lester and Ma'am Sheila. Okay. Salamat sa Diyos. Dito meron. Ano ba na nakasulat? Biglaan no? Hindi ka siya. Purple. Okay, purple. May birthday po ba? November 30? Mami, ikaw, naawitang ba namin? Naawitang na namin sa atin. Mars, Sister Mars, halika na rito. Halika na rito. Halika na rito. Sino pa? November 10 si Nanay, Milagros. Anong day? Brother, Cyril? Brother Cyril?
birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy birthday. Happy birthday anniversary to you. Go, yung mabilis. Go. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy anniversary to you. O, lapit na kayo. Tapos, hingahan nyo na lang si Oo. Sabay-sabay na kayong mag-blow. Yung walang laway ha, para Okay, ready? Get set. Go! Oh, pero, pinindot mo lang eh. Oh, unahin mo muna natin yung may birthday. Thank you po sa lahat po na bumati po. Thank you po sa Panginoon at maraming salamat po sa inyo, Pastor, maging sa asawa ko. Salamat po sa inyo lahat. Ayun, praises. Umabot 2 years. Ayun, 2 years pastor ako sa kasal. Pero sa pagsasama po namin, pastor, 21 years na po. Sa 21 years, 2 years yung pinaka-blessing. Yan, sa biyaya ng Panginoon. Yan lang, wala kaming ibang masasabi. Yung kasal talagang sagrado siya. Hindi siya biro. Pagka nakasal kayo, parang binabalik niya yung una. Kasama kayo. Kaya yung mga nagpaplano magkasal, huwag kayo magduda. Ibibless kayo ni Lord, mas talo niya ipapakita yung pagsasama niyo na mas maliwanag. Basta nasa Panginoon. Plano niya, basta nasa Panginoon kayo. Amen. Okay. Salamat. Talagang, sino ba mauna sa inyo? Ma'am Sheila muna. Oo. Ma'am Sheila? Maraming salamat po sa lahat ng bumati Oo. at Amen. maalala. Salamat. Sana. Ayan. Salamat po. May kiss tayo, di ba? Pagkatapos may kiss. Yung wala nagbigay sa Gcash ko, nagsabi ako last Sunday. 16 years na po kami, laya na sana ako. Iba 25 years pa, ay sorry. Di pa pala. So ilang taon pa po bago makalaya. Maraming salamat po sa lahat po na bumati at nang babati pa. Yung Gcash ko, ipopost ko na lang. Amen. Okay, o sige. O, paano nyo ba ipapahayag ang inyong wedding anniversary? O, ready? Ready? O, kiss kayo, kiss ha. 1, 2. O, sige na, bumaba na kayo. Ha? Ha? Naka-ready ba si Ma'am Sheila? O, baka gayahin niya si Ma'am Lulay, di ba? Si Ma'am Lulay. Mabubugok na lang. Oh. Okay, anyway, maraming salamat. Happy wedding anniversary sa inyong dalawa. At purihin ng Panginoon. Pagpalain pa kayo. Dali nyo na tong cake nyo. Oh. Dali nyo tong cake nyo. Sa inyo na yan. Oh. Yung box sa Alright, may nakalimutan pa ba ako? Again, patuloy po nating ipag-pray ang ating pong church sa mga activity and ministry po na gagawin po natin this month of December. I-all out na po natin. Mag-pray po tayo ng blessing sa Panginoon na tayo po ang gamitin ng Diyos. Huwag na nating kung asahan ng ibang tao mismo, maganda ang blessing, dumaan po sa atin. I-promote ka ng Panginoon, magkaroon ka ng trabaho, magkaroon ka ng pagkakakitaan. Ikaw na mismo. Hindi yung lagi tayo nakaasa kung kanino aabot, dadating yan. Talagang mas maganda sa atin na po padaan ng Panginoon. Alright? Again, congratulations sa lahat po ng ating mga estudyante. Hihintayin ko pa hanggang sa Sunday para na sa ganon, maibigay ko po yung award sa inyo. Alright? So, may nakalimutan pa ba ako? Again, Nanay Milagro, salamat. Nakarating po kayo at purihin ang Panginoon. Alright? So, tumayo na po tayong lahat at tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Okay. Dalangin po tayo. Mapagpalang Diyos na mabiyaya sa lahat. Salamat po sa kaganapan sa inyong iglesia na kami po ay nakapaglingkod, nakapagsamba at naging bahagi kami ng pagkakaloob. Maging ang pagpapadama ng pag-ibig sa bawat kapatiran sa tuwing may kaarawan o anibersaryo o kung meron dapat ipanalangin, Panginoon, kaakibat nito ang iglesia. Salamat sapagkat
tuturuan nyo kami. Lagi nyo makita ang pagpapakumbaba. Karoon kami ng humility, teachable spirit, para kung may mga bagay na dapat maitama, kahit masakit, matuto kaming sumunod sa inyo. Panginoon, sa pagtataas po ng kamay ng inyong alipin, patuloy niyo pong igawad inyong biyaya at pagpapala sa bawat isa. Samahan niyo kami, Panginoon, maging sa panibagong pagharap namin sa kinabukasan, maging matagumpay kami, maging malakas kami, maging matalino kami, Panginoon, sa linggong ito, sa pagharap namin sa mundo. Lahat ng ito ay aking panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Sevenfold amen. Magandang umaga at pagpalain tayo ng Panginoon. Magkamayan po tayo habang